Buhay OFW, way back 2013 nang nangarap ako mga ibang bansa. Sabi ko nga sa sarili ko after 2 years lang na pag-usapan namin ng aking asawa okay na, magpo-for good na ako dahil may ipon na. At syempre first timer mo ng ibang bansa, kaya naman lahat ng hindi mo natikman nung nasa Pilipinas ka tulad ng masasarap na mga pagkain matitikman mo nga po dito dahil nga po meron ka ng budget at the same time affordable mo ang mabibili. At syempre dahil nga po first timer kong ng ibang bansa, kaya naman bili dito, bili doon, padala rito, padala doon. Kumbaga panay ang kabayan box hindi ko namamalayan matatapos na pala 2 taon wala pang ipon. Yan ang naging buhay ko nung ako'y unang naging OFW sa bansang Papua New Guinea nga po nung una kong abroad. Kaya naman na-renew pa ako na 1 taon, kaya inabot nga po ako ng 3 taon. At dahil nga kahit paano may ipon na, kaya naman na-exit na ako. Siyempre pagdating mo ng Pilipinas hindi mo expected ang mga bilihin kamamahal. Kaya naman nag-try pa ulit ako mga ibang bansa ulit, doon naman po sa may Middle East sa bansang Saudi Arabia. Dahil nga po mabilis lang maubos ang pera mo pag wala kang trabaho sa Pinas, kaya nga po nag-apply ulit ako pa Middle East. Grabe rin po naging applyan ko doon, kaya nga po halos lahat ng agency sa Manila naikot ko po yan. Nilakad ko isa-isa para lang pagpasa ng resume. Ang dala ko ang resume noon nasa 20 pieces po noon way back 2017 nung ako nga po nag-a-apply ulit papunta ng ibang bansa. Kahit saan ako basta ako matanggap lang. Kaya naman nga po lahat ng agency noon pinagpasan ko. Kaya nga po naghihintay na lang pa tayo kung at kung sino ang tatawag na agency, kung sino ka kung mauna, yun na ang papatulan ko. Siyempre dahil nga po medyo kinapos na tayo ng budget sa Pilipinas, siyempre wala nga po akong trabaho noon, kaya naman ang ipon ko naubos din po agad. Dahil sa Pinas nga po tuloy-tuloy ang gastos. Siyempre sa pangkain nyo sa pang-araw-araw at pang-suporta sa aking anak na nag-aaral. Kaya kahit anong trabaho nga po nung nasa Pilipinas pa nga po ako kung ano-ano ang pinapasok ko at nagtitinda po ako ng kung ano sa palengke. At kung wala ako pong maitinda nagko-construction nga po ako. Kumbaga nagle-labor nga po. Tagahalo po ng semento. Nasa 280 a day po yun. Libre naman po ang pagkain at merienda. Kaya naman nagkapaltos-paltos ang kamay ko. Kaya sabi ko sa sarili ko kailangan ko na yata talagang mag-ibang bansa ulit dahil nga po mahirap ang buhay sa Pilipinas. At babalik na nga tayo dun sa pag-apply ko sa may Middle East. At ayun na nga po, nung natanggap po ako sa agency nagtuloy-tuloy na po ang pag-apply ko nun papunta nga po ng Saudi Arabia. At yun na naman po, nangarap na naman po tayo ng maganda para sa ating pamilya. Kaya lang nga lang po, ang hindi nga po natin inaasahan na pagkakataon dahil nga po naabutan kami ng pandemic nun dun sa may Middle East sa Saudi Arabia. Hirap po talaga ng buhay nun. Kung naaalala nyo lang po halos karamihan din po ng mga kabayan natin na nasa Middle East po nun namumulot nga po ng pangkain nila sa mga baladiya o sa basurahan. Totoo po yun, wala pong kwento. Kahit itanong nyo pa sa mga nakasama ko, talagang madudurog yung puso mo pag nakita mo yung mga kababayan natin na mamumulot ng pagkain dun po sa basurahan para lang makasurvive. Pero kami naman po kahit paano binibigyan po ng pang-allowance ng aming employer nun nung panahon po ng pandemic. Kumbaga nabigyan nga po kami ng 300 SR good for 1 month. Yung 300 na yun titipirin pa namin yun para may mapadala nga po sa Pilipinas ng panahon nga po ng mga pandemic po na yun. Alam ko naman po na lahat po tayo apektado ng mga panahon pong pandemic nun, kaya wala po tayong magagawa doon kundi magdasal at palagi na lang pong magpasalamat kung ano ang darating sa ating mga biyaya ng panahon ng pandemic po naman na yun. At kaya naman nung na-exit na po kami dahil nagsarado po yung aming restaurant po nun, tuwan-tuwa na kami at akala nga namin okay na dahil nga nasa Pilipinas ka na kahit paano masaya na. Ang di natin syempre inaasahan dahil nga pandemic sa Pilipinas ang hirap din po ng buhay nun, kaya naman naisipan ko na mag-catering po nun. Kumbaga nagpo-post po ako online nun sa mga group chat po para po may umorder ng aking mga pagkain. At dun ko nga po naisipan na mag-sushi na mag-cater po. Kaya naman medyo malakas po ng mga panahon na yun hanggang Christmas, hanggang January. Kaya lang pag wala ng okasyon sa atin ng bare months, tapos na rin po ang business. Kumbaga mahina na. Siyempre ang mga tao sa atin sa Pilipinas nagtitipid na. Kaya naman naisipan ko po ulit ng mga ibang bansa ulit nun. Dahil siyempre tuloy-tuloy ang gastos. Ang ipon natin di naman ganun kasapat. Kaya yun, andito na nga po ulit tayo. Bumalik na po ulit ako ng Middle East nun para na naman sa ating mga pangarap. Dahil nga po medyo pandemic nun, medyo mahirap nga po mag-apply ng mga panahon po na yun.
Kada punta mo nga sa Manila, puro gate pass. Talagang pahirapan po mga kabayan. Yung kada punta mo ng bawat bayan, may login ka at hihingan ka pa ng permit kung saan ka pupunta. Talaga nga naman napakahirap nun dahil pupunta ka pa ng City Hall para kubuha ng request form kung saan bayan ka pupunta. Ganun pa man, na-survive po natin yan. Siyempre, meron po kasi tayong pangarap sa buhay. Ikaw kabayan, naranasan mo rin ba yung mga ganung bagay na pahirapan nung panahon ng pandemic? Comment mo naman dito sa ating baba ng aking vlog. O siya, medyo nahaba na nga po ang aking kwento. Yun lang, and always remember, God is good all the time. Alright.